Gusto mo bang magkaroon ng regular income galing sa Philippine stock market? Kung gusto mo, pwede yan through dividend investing. At through dividend investing, pwede kang bumili ng REITs. Kung gusto mong bumili ng REITs, i-guide kita step by step, so panoorin mo yung video na ito. Okay? Now na! Eto na. Bago natin simulan, gusto kong i-guide kita kung paano mo to gagawin. And at the same time also, gusto kong ibigay sa'yo yung mga advantages bakit tayo mag-i-invest sa REITs. So eto na, low price entry. Bakit? Kasi sa REITs, pwede kang bumili sa mababang halaga. Di ba pag sinabi mong REITs, these are real estate investment trust. So ito ay mga properties. I-compare mo na lang, gusto mo bang mag-invest sa property, bumili ng lupa, pero wala kang pera? Kasi alam mo naman, pag bumili ka ng lupa, napakamahal, di po ba? Yung iba, hundreds of thousands, millions ang halaga ng mga lupa, lalo na ngayon tumataas yung value. Buti na lang, meron na tayong REITs na tinatawag na talagang pwede ka nang bumili through stock market. So, kailangan mo lang mag-open ng trader's account sa stock market. Gumawa ako ng step-by-step guide kung about dito kung paano ka makakapagsimula sa stock market. Para hindi humaba yung video, ilalagay ko na lang dito sa dulo ng video na ito. Panoorin mo po after this video, okay? So, i-guide kita about dito sa REITs na bakit siya low price entry. Pero sa stock market, you can start for as low as 8,000 pesos. Paano mo gagawin? I-guide kita step by step. So, ito ipapakita ko sa iyo yung guide, okay? There are 7 REITs na pwede mong pagpilian. A-REIT, Citicore Energy, DDMPR, Philinvest REIT, M-REIT, RL Commercial REIT, and Vista REIT. Pero bago mo piliin yan sa REIT, ang reminder ko sa iyo ay i-check mo yung fundamentals niyan at kung high-paying dividend ba sila, okay? Make sure to check the fundamentals ha, bago ka bumili. Paano mo malalaman yon? Kung good fundamentals, gumawa na rin ako ng video. Ilalagay ko din sa dulo ng video na ito para mapanood mo, okay? Para siguradong makapagsimula ka na at makapili ka ng good fundamentals na REITs, panoorin mo yung dalawang video sa dulo mismo ng video na ito, okay? So let's start. Bakit siya low price entry? Kasi tingnan mo po, A-REIT, today is, ni-record ko yung video na to October 24, 2024. So, ang closing price niya, so ito yung date sa baba, October 24, 2024. Ang closing price niya, yung nakalagay po dito sa letter C is 33.4. Ang board lot ng A-REIT, ano naman yung board lot? Ito yung minimum number of shares na pwede mong bilhin. 100 shares ang board lot. So, 33.4 times 100 is 33,340. Diba? Pero, i-add pa natin yung charges doon. Maliit lang naman yung charges eh. Okay? Pero may tinatawag tayong 8K rule. Yung 8K rule, yun yung least percentage amount ng charge. Okay? So, ibig sabihin, for every buy and sell, dapat ang capital investment mo is 8,000 minimum. So, most likely, ang mabibili mo dito para pasok ka dun sa tinatawag na 8K rule is 300 shares. Kasi sa 300 shares, for example, imumultiply natin siya sa 33.4, that's 10,020 pesos. Kasi kung 33.4 times 200 shares, that's 6,680 pesos. So kulang siya para doon sa 8,000. Yung charges naman, maliit lang po eh. Kung 8,000 pesos yung capital investment mo, most likely ang charges niya is 0.295% approximately lang. Hindi siya talaga malaki, okay? So, ibig sabihin, kung for example, meron kang 300 shares times 33.4 per share, so that's 10,200. Kung i-add mo yung charges na 0.295%, so most likely ang iyong total investment lang is 10,049.56 pesos. So, ganun lang. Maliit lang yung naidagdag, di ba? So, yun. Low price entry siya. Hindi mo kailangan ng hundreds of thousands or millions para makabili ka ng property. Because REITs are properties. Real Estate Investment Trust. At the same time, unti-unti mo pa siyang madadagdagan. Pag may extra income ka, dagdagan mo yung iyong investment sa REITs. Okay? Ang next na advantage ba tayo mag-invest sa REITs is capital appreciation. Why? Kasi tingnan mo, yung A-REIT, yung initial public offering niya,
So that was August 14, 2020. Ang initial public offering nung nag-initial public offering siya noong August 13, 2020, and then ang kanyang closing price that day is 24.9 pesos. Dito po, paki-check dito sa banda rito. And ngayon, October 24, kung kailan ko ni-record ang video na ito, so that's 33.4. So 33.4 minus, let's check, 33.4 minus 24.9. So let's type it here. Dito. 33.4 minus 24.9. Diba? So tingnan natin. I think it's 8.5 yung difference niya. So ibig sabihin 33.4 minus 24.9, that's 8.5. So 8.5 pesos ang parang kinita mo per share noong August 2022, ngayon na October 2023. But let's say, ang liit naman, sasabihin mong ganun. The question is, kung may extra income ka, super busy ka, as in wala kang time mag-check ng stocks, why not invest in mga ganitong stocks na nagbibigay na ng dividend at the same time may capital appreciation pa. Kasi yung 8.5 na yan, pag kinuha mo yung percentage gain mo dyan, so hindi muna natin isasama yung charges, hindi natin isasama sa computation yung charges, pero maliit lang naman din kasi yun. So that's 8.5 divide mo sa 24.9, 8.5 divide mo sa 8.5 divide mo sa 24.9, that's 34% gain in, kasi 2020, 21, 22, 23, almost 3 years. Makikitain mo ba sa savings account mo yung 34% gain? Siyempre hindi, di ba? Pero lagi bang ganito kalaki yung gain? Hindi. Pwedeng mas malaki, pwedeng mas maliit. So wala pong garantihan, nililinaw ko, walang guarantee kung magkano kikitain mo. I based it lang mismo sa data na nakikita ko sa screen ngayon dito sa nakita natin sa IPO niya and versus dun sa October 24 na date. Okay? Ang point lang dito is kumita ka na sa dividend, kikita ka pa sa price appreciation kaysa yung pera mo nasa bangko lang. 'Di ba? Busy ka, OFW ka, wala kang time mag-invest, wala kang time mag-check, why not invest in dividend investing? But there are 7 REITs. And of course, mas maganda malaman mo yung fundamentals nga ng REITs. Okay, bago ka mag-invest, fundamentals ng REITs, alamin mo, at the same time, high-paying dividend. Pero ako, ipaprioritize ko na mas good fundamental siya. Pag nalaman ko na siya yung best fundamentals, tsaka pala ako pipili ng high-paying dividends from that. Okay? So, yun yung nire-remind ko. Kasi nga, kung ilo-long term mo yan, gusto mo worry-free and stress-free. Okay? So, dalawa yan sa ating advantages, low price entry. At the same time is, meron pa siyang capital appreciation. Ang third advantage ba tayo mag-i-invest sa REITs is magkakaroon ka ng regular income from dividend. Since ang example natin pinakita ay A-REIT, pero disclaimer lang ha, alamin mo muna yung fundamentals ng 7 REITs na pinakita ko and also the dividends, i-check mo. I'm just giving one example but there are other 6 na pwede mo pang i-check, okay? So tingnan mo itong dividend ng A-REIT ng 2022. Merong May 30, August 23, October 20. And ngayong 2023 nakapagbigay na siya March 7, May 26, August 29. 3 beses nung 2022, 3 beses nung 2023. So tingnan mo, sa mga nagsasabi na OFW ako, busy ako, wala akong time, pagod na ako pag-uwi ko, sabi ko sa inyo, just give time na umattend kayo sa aking free training. Ituturo ko lahat. Matututo kayo. All you have to do is to give time, to allot your time. And also may recordings naman. May kita mo na pwede ka mag-invest. As in investing, hindi mo kailangan i-check. Mag-aantay ka sa mga stocks na nagbibigay ng regular dividend kahit busy ka. So just stick to the goal na dividend investing, long-term investing kung wala kang time mag-trading. Para sa mga OFW na nagsasabi na gusto ko nang mag-for good sa Pinas, napapagod na ako. Para sa mga nagsasabi na walang naiipon o kaya naman ay nasa bangko yung pera, hindi nag-grow, why not start learning the stock market? Hindi lang naman dividend investing ang pwede mong matutunan. Madami pang iba. Okay? So, eto na, i-recap natin. Recap
i-recap natin paano ka makapagsimula sa REITs or sa dividend investing through REITs. Pwede kang mag-open ng account sa isang stockbroker. Nasa dulo ng video na ito yung tips on how you can do that. Next is, before you choose a stock or a REIT na mag-i-invest ka sa dividend investing through REITs, make sure good fundamentals. Gumawa na rin ako ng video tungkol sa good fundamentals, kung paano mo pipiliin yon. And also, piliin mo rin yung high-paying dividends. Okay? Pero make sure good fundamentals muna ang ipa-prioritize mong piliin. And after that, review mo tong video na ito. Okay? So, recap tayo. Advantages, bakit ka mag-invest sa REITs? Low price entry. Hindi ito kagaya ng property na bibili ka ng mga lupa na hundreds of thousands or millions. And capital appreciation, tumataas yung presyo over the long term. And also, number 3 is nagbibigay siya ng regular dividends. Okay? So I hope umattend ka na sa ating free online training. Malapit na yan. October 26 to 28. Okay? Ang October 26 natin is how to invest in dividend investing to REITs and blue chips. Ang October 27 natin is how to invest in long-term peso cost averaging and basic fundamental analysis. Ang October 28 natin is how to invest in short-term trading, and that's basic technical analysis para sa mga nagtatanong na hindi alam kung kailan at paano bibili ng stocks. Attend ka dito. Okay? Mas maganda ma-attendan mo lahat. Sana ma-attendan mo lahat ng ating free training na yan. Lalagay ko yung link dito at sa description. So please attend the free training dahil malapit na yan. Okay? And also please don't forget to like, share, and subscribe sa video na ito. Aming ating followers or subscribers at para gumanda yung algorithm ng video ko para madami pa tayong ma-reach na Filipinos na mag-invest sa Philippine stock market. Salamat, this is Cynthia Fuller. Don't forget to subscribe for more tips on stock investing and trading in the Philippine stock market. I'll see you in my next video.